Ma'am no? Kasi nakakuha na tayo 45 minutes, going 46 minutes na tayo nag-topic dito kay Gutesa at saka sa mga involved, no? Sa mga magkasabwat dito. Alright. So, maraming salamat Ma'am Sat. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. And shout out sa ating 123, 1, 2, 3 live viewers. Kita-kits tayo mamaya-maya in 30 seconds sa ating next topic. Alright, here we go. Alright, mega love shout out mga kabsat. Kamusta na po? Nandito tayo ngayon mismo. May latest upload. Si Attorney Rene Bueno Mabsat. Nako po, malulungkot dito si Bato. Anong kakarapin niya? So, dito tayo kay Attorney tayo mismo makinig mga kabsat. Ano ang haharapin ni ano ang haharapin ni Bato at dapat niyang gawin? Nako po. Putragis nako po. Next, ICC target reports claim that ICC warrant is out for Senator Bato de la Rosa. Okay, pakinggan natin si Attorney. 10 minutes lang to. Here we go. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking wait mga lang. kayubis. Wait lang. Parang hindi ito yung pinakinggan ko kanina. Parang hindi ito. Mas latest to ngayon Hindi parang ito ibang content. This is for those ng background the road. Parang iba yung nakita ko kanina. Kasi ituloy natin to. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubis, usapang batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sinabi mo para Ngayon po ay tatalakayin natin ang isang sensitibo at mahalagang legal at political na issue. At dahil may lumabas na balita na si Bato de la Rosa ay meron na pong warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Pero ang tanong, paano isasagawa ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa kung sakasakaling ang nilabas na tong arrest warrant galing sa International Criminal Court. Pero bago natin pag-usapan ang posibleng pag-aresto kay Bato de la Rosa, kailangan po nating linawin ang legal na pundasyon na ito. Kung maalala nyo po, ang ating pambansa ay nag-withdraw na po sa Rome Statute. Noong 2019 pa yan. At itong Rome Statute ay isa pong treaty. Isa po yung international treaty na lumikha sa International Criminal Court. At tayo nga po ay formally nag-withdraw diyan sa Rome Statute na yan noong March 17, 2019. Ngayon, may warrant of arrest. Paano ipatutupad to? Katulad din nung nakaraan, no? Kung paano pinatupad ang warrant laban kay Duterte, ganun din ang proseso kung paano ipapatupad ang warrant laban naman kay De La Rosa. So meaning, Attorney, same lang. Surrender talaga. Yung iba kasi, hindi niyo na pwedeng hindi niyo pwedeng extradite si Bato. Kailangan dumaan yan dito sa Korte ng Pilipinas. Kailangan mag-hearing muna bago niyo sila magdi-decide. Nako po. Dalawang choice yan. Sige tuloy, Attorney. Pag-usapan natin yung red notice. Kadalasan, pinapadala ng ICC ang kanilang mga arrest warrant sa pamamagitan ng Interpol. Yung Interpol, ang ibig sabihin niyan, International Criminal Police Organization. No? Yan ay nagsisilbing isang red notice. Yung red notice na yan ay pinapadala sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas naman ay miyembro ng Interpol. So, itong red notice na to ay hindi po yan isang international arrest warrant.
kundi isang alerto lang yan na humiling sa mga pambansang pulisiya, no? Tulad ng Philippine National Police dito sa ating bansa, sa pwede rin sa National Bureau of Investigation, na kung saan hinihiling nila na pansamantalang arestuhin ang individual na nakasulat doon sa ICC warrant of arrest habang Angin iniintay ang formal na pagpapatuwad ng warrant. So, paano isinasagawa yung pag-aresto o laban sa isang taong nasasakdal before the International Criminal Court? Kung tuluyan na ngang matanggap yung warrant of arrest na yan ay isasagawa ng under the Philippine law, no? Yung enforcement agents natin ay papasok dito sa eksena, yung Philippine National Police, katulad ng nasabi ko kanina, yung National Bureau of Investigation. Hindi dayuhang opisyal ng aresto. Tayo sa pamamagitan ng PNP at NBI ang aaresto, no, sa senador natin na si Bato de la Rosa. Kinakailangan ng Philippine law enforcement ang isang domestic legal basis, no? Yung legal basis natin upang gawin ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Pwede nating gamitin yung prinsipyo ng committee. Estás intentando vender Kailangan libros tayo. de bajo contenido. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat mga kabsat. Te entiendo, Ginamit na natin to nung panahon ni Duterte na siya ay arestuin. Yung principle of committee, yan yung po yung paggalang sa international cooperation, no, between our country at sa mga international organizations and mga kaibigan nating bansa. Yan po ay nasa ilalim ng Republic Act 9851 na pumaparusa sa crimes against humanity. Okay. Kung sakaling andiyan na lahat, no, at magaganap na ang pag-aresto, inaasahan naman na gagamitin siyempre ni Senator Bato de la Rosa lahat ng legal na option na available sa kanya dito sa Pilipinas upang paano niya iiwasan ang pag-aresto sa kanya. Definitely, Attorney, lalaban yan at meron. sabi niya ready daw siya. Bring it on. Ready daw siya. 'Di ba? Puro ngak-ngak lang daw ng ngak si Trillanes pero ready siya. Handa siya dito. Oh, sabi pa nga niya, ikaw ang puposa sa akin. Trillanes, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Kung nandyan na yung warrant of arrest, sige, ikaw ang magposa sa akin. Meaning, haharapin niya. Ready siya. At saka sabi din niya, gusto niya alagaan si Tatay Digong. Sinabi ni Bato yan. Meron pa nga isa, yung kaibigan niya, kapag ikukulong daw nila si Bato, gusto niya rin sumama. O, isama niyo na si Robin Hood. Magsama sila doon. Magagaling ding abogado yan. So, ano yung mga unang hakbang na legal na pwede niyang gawin? Unang-una dyan ay yung posible niyang paghain ng petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court, sa ating Korte Suprema. Siguro madalas yung marinig sa channel ko itong certiorari na to. Na-discuss ko na kung ano ibig sabihin yan in the past sa mga previous vlogs ko. Layunin nito na tanungin ang constitutionality ng pagkilos ng ICC at hihingi yan ng isang temporary restraining order o TRO upang itigil ang anumang kooperasyon ng gobyerno sa ICC at sa Interpol. Yung temporary restraining order na yan, isang araw pinag-usapan natin yan, di ba? At doon sa kaso ni Mayor Yap at ni Vice Mayor Katie Angeles, palagay ko alam nyo na din ang ibig sabihin yan. Kung di nyo pa napakinggan, pakinggan nyo doon sa nakaraang vlog. Ito lang week na to. So, pwede ding humingi yan ng habeas corpus, no? At para questionin yung legal na batayan. Pwede maghain si Bato ng petition for a writ of habeas corpus na ahamon sa legalidad ng kanyang detensyon.
At isa pa, pwede din sabihin niya yung senatorial privilege niya. Dahil bilang isang senador, maaaring magkaroon ng usapin tungkol sa parliamentary immunity or privilege of being a senator of this country. Pero alam nyo, yung proteksyong ito ay karaniwan hindi umaabot sa mga kasong may parusang reclusion perpetua. Yan, nakalagay sa penal code natin kung ano ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, habang buhay na pagkakakulong o mas mabigat pa na maaaring kahalintulad ng crimes against humanity. Itong reclusion perpetua, ito naman diniscuss natin do sa vlog natin tungkol kay Anjo Iliana regarding his violation ng mga implementing rules ng TESDA. Kung di nyo pa napanood din yun, panoorin nyo po yung vlog ko against about Anjo Iliana, yung sa Iliana Colleges. Okay? So, bilang konklusyon, itong pagsasakatuparan po ng ICC warrant o arrest sa isang Pilipino ay nananatiling isang highly charged legal and political issue. Ito po ay nangangailangan ng isang malinaw at final na desisyon mula sa Korte Suprema ng Pilipinas upang matukoy kung may legal mandate ang ating gobyerno na ipatupad ang warrant sa loob ng ating teritoryo. Pero kung maaalala nyo po, ay naipatupad po yung warrant na yan, yung red notice na yan, yung cooperation sa International Police Organization at sinunod din yung ating mga domestic laws at kaya nga nandoon na sa The Hague, Netherlands si dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. So intayin natin kung the law, yung mga batas na in-implement during the time that Duterte was arrested ay the Philippine National Police and the NBI will be using the same strategy, the same domestic laws in order to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Okay, so hintayin natin, no? At lumabas yung warrant to pa rin sa ganitong klaseng estado ng ating ng panahon na kung saan mayroon nagbabantang isang super typhoon sa ating bansa. Pero sana yung super typhoon wag na matuloy, pero yung pagpapatupad ng batas upang parusahan ang mga nagkasala laban sa ating mga kasamahang mga Pilipino nung panahon ng Duterte administration ay sana'y maipatupad na matiwasay at magkaroon ng hustisya dito sa mga biktima ng extrajudicial killings. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat. Salamat, Attorney. Ay, grabe. Magagalit talaga yung mga garapata kapag ganyan. Nako po, hindi nila alam kung oh my God. Tapos alam niyo pinagsasabi ng mga garapata? Oh, fake news daw. Nagpakalat daw ng fake news si Boying. Wala daw. Oh, kasi daw naglabas daw yung ICC. Wala kaming nilalabas na ganyan. Eh, po talaga secretly naman, hindi naman basta-basta. Para yun nangyari kay Digong. Bakit? Nung sinabi, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na yung warrant. Bakit? May nakita ba kayong pinost ng ICC? Wala pa. Kaya nga pagdating ni Digong, nagulantang. Pati nga yung mga ibang mga lahat ginulantang niya, buong Pilipinas po talaga. Akala nila, aarestuin si Digong kasi nga doon sa act of sedition. Kaya okay lang yun. Kasi wala, kayang-kaya. Portuguese ang sumalubong Interpol, paktay. Ayun lang. No? Kaya naglabas na statement ang ICC. Nako, may jurisdiction ng ICC nung panahon na nangyari yung EJK na yan. At ako, number one implementer dyan, siyempre walang iba, kundi yung Commander-in-Chief. Commander nila, di ba? Commander Bato. Putragis ka. O siya, Bato, anong gagawin mo pag nandyan na? Bring it on! Bring it on daw. Tingnan natin kung totoong bring it on, ha? Kung harapin niya, ha? Tingnan natin, ha? Kung talagang kanya. Sabi niya, sige lang.
Huwag ganun sinasabi niya. Ngayon, magkakaalaman tayo pag nandiyan na talaga. Alright? O, mag-subtopic pa tayo. Last, ito na tayo. Naka 1 hour na tayo. Sige, last two, mabsat, no? Para meron tayong 3 subtopic. Maraming salamat, guys, sa mga bagong pasok dyan. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. 30 seconds ulit.